Kabanata 1801. Ang punong tanggapan ng walang hanggang apoy. Ang organisasyong iyon ay inilipat sa isang malayong isla sa katimugang karagatan, na pinutol ang sarili mula sa ibang bahagi ng mundo. Ang espiritu ni Kakes ay natatakan sa isang mahiwagang salamin sa paglipas ng mga taon. Siya ay palaging nais na lumikha ng isang bagong katawan sa paglipas ng mga taon. Gumawa siya ng paraan upang lumikha ng katawan para sa kanyang sarili ng 30 taon na ang nakalilipas. Ginawa niyang hanapin ang kanyang mga tauhan sa mundo para sa lahat ng uri ng mga bihirang nagpapadalisay na mga material na kayamanan gamit ang mga mapagkukunang kayamanan ng Eternal Fire. Kinailangan siya ng ilang dekada upang lumikha ng isang sagradong katawan. Ang kaluluwa ni Kakes ay isasama sa sagradong katawan, once ang katawan na ito ay napino. Hindi lamang siya magiging reborn sa oras na iyon, ngunit maaari rin niyang gamitin ang katawan upang labanan muli si Spartacus. Kaya, kailangan niya ng iba't ibang mga bihirang materyales upang matagumpay na pinuhin ang sagradong katawan. Ang pangangailangan para sa mga materyales na iyon ay tumaas ngayong naabot na nito ang pinakakritikal na yugto. Hindi na posible na magbigay para sa sagradong katawan sa pamamagitan ng pag-asa lamang sa mga mapagkukunan ng Eternal Fire. Sa huli, nagpasya ang Culto na tunguhin ang Iron Family ng Southern Sea City. Ang Eternal Fire ay nagpadala ng napakaraming mandirigma noong gabing iyon upang lipulin ang pamilya sa isang iglap. Sabay din nilang ninakawan ang mga gamit ng pamilyang Iron. Hindi lang iyon, lahat ng direktang inapo ng mga Iron ay inalis. Hindi alam kung saan nalaman ni Kakes na ang mga Iron ay may dugong Black Cutter na dumadaloy sa kanilang mga ugat. Malaki ang maitutulong ng mahiwagang bloodline na iyon sa pagsasanib ng kanyang sagradong katawan, kaya binalak ng Culto na isakripisyo ang mga inapo ng Iron na ito para sa sagradong katawan sa araw ng pagkumpleto nito. Si Tyr naman ay naisip na niya ang pasikot-sikot ng sitwasyon. Nagulat din siya na sa mundong ito, may mga pamamaraan ng paglilinang para sa paghihiwalay ng katawan ng tao sa kanilang kaluluwa. Walang alinlangan, ang sinaunang martial arts world ay hindi ka panipaniwala. Dalhin mo ako sa headquarters mo. Simple at maigsi na utos ni Tyr. Hindi siya nag-aalala tungkol sa kung ano ang mga trick ni Tyrek dahil mayroon siyang ganap na lakas. Walang lakas ng loob na tumanggi si Tyrek, kaya kinailangan niyang pumayag sa huli. Nga pala, nakakita ka na ba ng talim sa lahat ng materyales na kinuha ng organisasyon mo? Tanong ni Tyr. Natarantang umiling si Tyrek at sinabing, nakuha namin ang maraming blades mula sa Iron. Hindi ako sigurado kung alin ang sinasabi mo. Hindi na nagtanong pa si Tyr dahil hindi niya akalaing nagsisinungaling si Tyrek. Matapos matanggap ang signal mula kay Tyr, tumakbo kaagad si Eli papunta sa kanya. How about you stay here and waiting for me to return? Sabi ni Tyr. Natigilan si Eli. Gusto pa niyang sumama kay Tyr mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Balak ni Tyr na isama si Eli, ngunit matapos malaman ang tungkol sa kasaysayan ng Culto, nagbago ang isip ni Tyr. Ito ay dahil binanggit ni Tyrek na ang Eternal Fire ay mayroong kaluluwa ni Kakes, at na ang sagradong pagpapanday ng katawan ay umabot na sa huling yugto. Nagkaroon ng pagkakataon na ang muling pagkabuhay ni Kakes ay nakumpleto nang dumating si Tyr sa punong tanggapan. Ang huli ay walang alinlangan na magkakaroon ng isang mahusay na labanan sa Kakes sa oras na iyon. Kung nangyari iyon, hindi niya maaalagaan si Eli. Alam ni Eli ang mga panganib, kaya tumango na lamang siya. Kaya lang, pinasimulan ni Tyr si Tyrek at ang iba pa sa barko at tumulak sa punong tanggapan ng Eternal Fire. Ang punong tanggapan ng Eternal Fire ay nasa Inferno Island. Ito ay isang napakalaking isla na matatagpuan sa isang lugar sa Southern Sea. Ang islang ito ay hindi pangkaraniwan dahil ang kalangitan ay palaging lavender sa buong taon. Ang mga lilang ulap ay nakikita pa sa kalangitan. Maraming mga puno sa islang ito ay kulay lila din. Maging ang lupa sa lupa ay kulay ube. Sa isla, mayroong isang napakalaking palasyo. Ang isang pagawaan ay matatagpuan sa kaloob-looban ng palasyo. Isang malaking grupo ng mga executive ng Eternal Fire ang nakatayo sa Pyre Forge Atelier noong panahong iyon. Sa gitna, isang napakalaking kaldero ang ginagawa. Isang nagngangalit na apoy ang nagninanga sa ilalim ng kaldero. Ang apoy ay madilim na lila, at sa unang tingin, hindi ito isang ordinaryong apoy. Isang itim na katawan ang nasuspine sa loob ng kaldero.
Ito ang sagradong katawan na binanggit ni Tirek. Ang balat ay maitim na parang tinta at kumikinang sa malamig na liwanag, at ang sagradong katawan ay halos 2 net ang taas. Ito ay pinumula sa aglet iron, ang pinakamahalagang bakal sa planeta. Sa labas ng Atelier, ang malalakas na manggagawa ay nagtutulak ng mga kakaibang materyales sa paggawaan at sunod-sunod na ibinubuhos ang mga ito sa Pogan. Ngayon ang huling batch. Hanggat ang mga materyales na ito ay matagumpay na mapino, ang pagpapanday ng sagradong katawan ay magiging matagumpay. Isang matandang may balbas ang nakatayo sa harap ng kalderong ito, bahagyang nanginginig sa pananabik habang nakatingin sa sagradong katawan na nakabitin sa loob. Siya ang Great Guardian ng Kalto. Ang matanda ay hindi lamang ang pangalawang pinuno ng Eternal Fire, ngunit siya rin ang namamahala sa pagpino ng katawan. Isang medyo may edad na lalaki na nasa early 40s ang tumabi sa kanya. Ang lalaking ito ay nakasuot ng kulay ube na balabal, at ang kanyang buhok ay nakatusok paitaas na parang pilak na karayom. Siya ay isang inapo ni Kakis at ang Cardinal of Eternal Fire. Salamat sa dakilang tagapangalaga na nag-isip ng ideya ng pagnanakaw sa iron, ang sabi ng Cardinal na tumango. Ang sagradong katawan ay ganap na mabubuo kapag ang huling batch ng mga materyales na iron ay ibinuhos sa Pogan. Ang kaluluwa ni Kakis ay mapapalaya, at siya ay muling isisilang sa loob ng wala pang 2 linggo. Kapag dumating na ang oras, ang walang hanggang apoy ay magagawa na upang umangat muli sa arena bilang isang makapangyarihang organisasyon. Buwahaha! Sa puntong ito, tuwang-tuwa ang lahat ng nakatayo doon. I'm so excited! And I can't wait for that to happen right now. Bilasan mo at ihatid ang huling batch ng iron, mga sandatang mahika na tunawin dito, upang magamit ito sa pagpapala sa sagradong katawan. Ilang malalakas na lalaki na may ilang cart ng mga materyales ang dumating sa labas ng pinto makalipas ang mahigit 10 minuto. Karamihan sa mga kariton ay puno ng mga hinubog na mahiwagang sandata tulad ng mga espada at saber, pati na rin ang mga sandata at kalasag. Ang lahat ng ito ay bahagi ng malawak na koleksyon ng iron sa mga nakaraang taon. Ang bawat isa sa mga sandatang ito ay hindi mabibili, at lahat sila ay mga banal na sandata na may kalidad sa mundo. Ang mga tagasunod ay nagsimulang maghagis ng hindi mabilang na mga mahiwagang arma sa Pogan, na naglalayong lumikha ng isang sagradong katawan na may kakayahang buhayin muli si Kakas. Clink clink clink. Ilang cart ng magic weapons ang ibinuhos sa furnace. Ang mga lilang apoy sa loob ng hurno ay lalong mabangis nang bumagsak ang mga ito, na para bang isang gutom na halimaw ang galit na nilalamon sila. Hindi alam kung anong uri ng apoy ito. Maaari itong makaamoy ng mga magic weapon na kasing dali ng nasusunog na papel. Hindi nagtagal, ang lahat ng mahiwagang sandata na ito ay ginawang tinunaw na bakal. Ang sagradong katawan sa kaldero ay sumisipsip ng espesyal na aura mula sa molten na bakal ng ito ay sumanga. May kalusko sa loob ng kaldero na parang pritong sitaw. Pakiramdam ko ay marahas na sumasabog ang mga kasukasuan sa loob ng isang tao. Ang Cardinal, ang Great Guardian, at ang iba pa ay parang narinig lang nila ang pinakakahanga-hangang musika sa mundo. Namumula ang lahat ng mukha nila sa excitement, at ang buong katawan nila ay nanginginig ng hindi mapigilan. Tapos na. Matatapos na rin sa wakas. Shax, maaari kang pumunta kay Kakis at ipaalam sa kanya na ang kanyang katawan ay malapit ng matagumpay na ma-forged. Ipagawa sa kanya ang paghahanda para sa muling pagpasok sa mundong ito. Roger yan. Ang Shax na binanggit ng Great Guardian ay ang 5th Guardian of Eternal Fire. Aalis na sana si Shax sa Pyreforge Atelier upang salubungin si Kakis sa kalapit na Mirror Palace nang lumitaw ang isang kakaibang eksena sa lilang apoy sa eksaktong sandaling ito. Kabanata 1802. Ang blade na hindi mapino. What is that thing? Biglang sumigaw ang Cardinal at tinuro ang harapan. Ang lahat ay nagsimulang maglakad patungo sa lugar. Paano ito posible? Namula ang mukha ng lahat sa gulat. Paanong hindi mapino ang talim na ito? Ang Celestial Blade ay nakitang nakatayo sa gitna ng lilang apoy. Hindi ito mapadalisay ng lilang apoy kahit anong pilit nitong lumunin. Kahit isang maliit na sulok ng talim ay hindi matuno, lalo pat pino. Sa kabaligtaran, tila may malamig na aura na nagmumula sa loob ng blades. Tinatangay nito ang lilang apoy na nakapaligid dito, dahilan para hindi sila makalapit dito.
Anong uri ng talim na ito? Paano ito naging napakalakas? Nanlaki ang mga mata ng grupo sa pagtataka. Hindi ganito dapat ang trabaho. Medyo mapang-uyam na sabi ng Great Guardian. Nakuha ni Kakis ang Purple Fire na ito mula sa isang ipinagbabawal na lugar noon. Mapapadalisay nito ang lahat ng bakal sa mundo. Kahit na napunta dito ang Arctic Titanium, ang bakal ay agad na natunaw. Bakit hindi natutunaw ang talim na ito sa anumang paraan? Napakakakaiba nito, dagdag ng Cardinal. Hindi rin ako makapaniwala. Paano nagkaroon ng sandata sa mundo na hindi kayang pinuhin ng apoy? Magtulungan tayo para pataasin ang kapangyarihan ng Fire. Pagkatapos ay nagkusa ang Cardinal na palayain ang kanyang kapangyarihan, at ganoon din ang ginawa ng iba pang senior executive sa likod niya. Hindi nagtagal, nagtulungan ng 7 o 8 tao na naruroon upang palakasin ang tindi ng apoy. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, hindi nagawang pinuhin ng Fire ang Celestial Blade. Sa halip, gumawa ito ng backlash, na naging dahilan upang ang lahat ng tao sa silid ay umatras ng ilang hakbang. Pwede ba ito? Hindi ito gagawin. Parang may iniisip ang Cardinal. Dapat ipaalam kaagad si Kakas. I'll be reporting directly to him. Tumalikod na ang Cardinal at naglakad palabas ng Atelier. Naglakad siya patungo sa Mirror Palace, na di kalayuan lang. Ang pangalan ng palasyo ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng isang napakalaking mahiwagang salamin sa loob ng palasyo. Ang espiritu ng Kakis ay nakapaloob sa mahiwagang mirror na ito. Naglakad ang Cardinal hanggang sa pangunahing bulwagan ng palasyo. Napatingin siya sa napakalaking mahiwagang salamin sa kanyang harapan, na halos 3 metro ang taas. Agad siyang lumuhad sa lupa, handang salubungin si Kakas sa loob ng mahiwagang salamin. Tumayo ka. Hindi na kailangang maging magalang. Bago pa makasagot ang Cardinal, nagambala siya ng isang mythical voice na nagmumula sa magic mirror. Sa unang sulyap, ang boses ay tila nagmumula sa mismong tabi ng kanyang tainga, ngunit pagkatapos ay tila nagmumula rin ito sa langit. Sabay-sabay na lumitaw ang isang figure sa magic mirror. Ang kanyang figure ay katulad ng sagradong katawan sa Pyreforge Atelier, kahit na ito ay ilusyon, at ang kanyang mga tampok sa mukha ay hindi malinaw na nakikita. Kumpleto na ba ang sagradong katawan? Tanong ni Kakas mula sa magic mirror. Ang Cardinal ay tumugon sa pagsasabing, ang sagradong katawan ay tatapusin ngayon Kakas, ngunit sa Pyreforge Atelier, nagkaroon kami ng isa pang kakaibang pangyayari. Kakaibang pangyayari. Ito ang nangyari, Kakas. Agad na inilagay ng Cardinal ang kanyang mga saloobin sa mga salita at sinabi kay Kakas ang kanyang nasaksihan. Natahimik si Kakas sa loob ng mahiwagang salamin matapos marinig ang kanyang mga sinabi. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang nagulat na ungol bago humagalpak ng tawa. Wow! May armas pa ba na hindi mapino kahit Fire? Sigurado ka ba dyan? Ako ay positibo. Ako, kasama ang ilang mga tagapag-alaga, ay nagsanib puwersa upang pasiglahin ang apoy, sinusubukang pataasin ang antas ng kapangyarihan ng apoy, ngunit ang aming mga pagsisikap ay walang kabuluhan, paliwanag ng Cardinal. This is a blessing from the sky. Grabe, this is a blessing from the sky. Ang pinanibik sa puso ni Kakis ay hindi napigilan sa loob ng mahiwagang salamin. Sa isang maikling sandali, ang buong palasyo ay umalingaw-ngaw sa kanyang kakaibang tawa. Kakas, bakit ka tumatawa? Malakas na pagtataka ng Cardinal habang nakikinig sa tawa ni Kakas. Buwahaha! Alam mo ba kung saan nanggaling ang Fire ko? Nagmamadaling sumagot ang Cardinal, syempre. Nakuha mo ito sa isang bawal na lugar. Tama, sagot ni Kakas. Ang mga ipinagbabawal na lugar sa mundong ito, ayon sa alamat, ay pawang mga engkento na binuksan ng isang sinaunang Diyos. Ang mga lugar na iyon ay naging ipinagbabawal pagkatapos mamatay ang Diyos. Ang lahat ng mga kayamanan na natagpuan sa loob ng ipinagbabawal na lupain ay iniwan ng sinaunang Diyos. Ang apoy na ito ay, syempre, pareho. Ang apoy ng Diyos ay natural na makapagpapadalisay ng lahat ng uri ng bakal sa mundong ito, ngunit sinabi mo lang na mayroong talim na hindi man lang mapino ng apoy na iyon. Ano nga ba ang ipinahihiwatig nito? Sinabi ng Cardinal, huminga ng malalim sa malamig na hangin at hindi makapaniwalang sinabi, ito ay nagpapahiwatig na ang talim na ito ay isa ring banal na sandata na naiwan ng isang sinaunang Diyos.
Ito ang tunay, walang kapantay na banal na sandata. Eksakto. Ang halaga ng isang tunay na sandata ng Astra ay mas mataas kaysa sa sunog, sagot ni Kakas. Ngayong ipanganak akong muli na may sagradong katawan at magkaroon ng akses sa gayong sandata ng Astra. Sino pa sa mundo ang posibleng makapantay sa kapangyarihan ko? Hahaha. Tunay na isang banal na intervention ito. Hindi ko inaasahan ang isang pamilyang nagpapanday sa Southern Sea City na magkaroon ng isang mahalagang bagay tulad ng Astra Weapon, inaabangan kong gamitin ito. Kakas, malapit nang maging handa ang sagradong katawan, sabi ng Cardinal na may ningning sa kanyang mga mata. Ang susunod na hakbang ang magiging huling hakbang. Pipino natin ang sagradong katawan gamit ang Iron's Bloodline. Pagkatapos, sa tulong ng katawan na iyon, maaari kang maipanganak muli. Ang linya ng dugo ng Irons ay maaaring mag-lubricate sa sagradong katawan sa parehong paraan na ang lubricating oil ay nagpapadulas ng makina. Ang sagradong katawan ay matatapos sa sandaling makumplito ang huling hakbang. Kung ganoon, ano pa ang hinihintay mo? Bilasan mo at tapusin mo na. Udyok ni Kakas. Naiintindihan ko, Kakas. Ang Celestial Blade ay nakatayo pa rin sa gitna ng apoy sa Fiery Forge Atelier sa oras na ito. Ang sandata ay hindi lamang hindi naapektuhan ng mga pagtatangka ng paglunok ng apoy. Sa halip, ito ay mukhang mas nakasisilaw kaysa dati. Mukhang sinisipsip ng talim na iyon ang enerhiya ng apoy. Napansin ng Great Guardian at ng iba pa na ang ilan sa mga apoy ay naging purple aura, na patuloy na sinisipsip ng Celestial Blade. Marami sa kanila ang naramdamang gumagapang ang kanilang mga anit sa takot. Mukhang hindi maganda ang sitwasyon. Bilasan mo at ilabas mo yung talim na yan. Ang Great Guardian ang nagbigay ng utos. Ilang lalaki ang naghagis ng mga kadena na bakal sa Pogen sa pagtatangkang tanggalin ang talam. Isang hagong na tunog ang nagmula sa talam sa eksaktong sandaling ito. Para bang ang sandata ay isang masiglang tao na nagpakawala ng hindi mapigil ang dagandong. Naputol ang mga bakal na tanikala sa isang iglap, kaya napaatras ng ilang hakbang ang mga lalaking iyon. Hindi namin ito maaalis. Ang talim na ito ay mukhang may sariling espiritualidad, at patuloy na sumisipsip ng kapangyarihan ng apoy. Paano naging ganito? Bulalas ng dakilang tagapangalaga. Ang Cardinal ay bumalik mula sa Mirror Palace sa oras na ito. Well, ano ang sinabi ni Kakes? Tanong ng dakilang tagapag-alaga habang naglalakad siya palapit sa kanya ng mabilis hanggat kaya niya. Ang talim na iyon ay sumisipsip na ngayon ng enerhiya ng Fire. Nagsisimula na ang kakaibang pagliko. Huwag kang mabalisa, sabi ng Cardinal sabay wave ng kamay. Let it absorb it. Kaka said this blade is most likely to be the ancient divine weapon. Gagamitin pa rin niya ang blade sa hinaharap. Kabanata 1803. Die a Tragic Death. Utos ng Cardinal, ngayong matagumpay na napik ang sagradong katawan, kailangan na lang nating tapusin ang fuse sa susunod. Dalhin mo sa akin ang lahat ng direktang angkan ng iron. Agad natin silang iaalay sa sagradong katawan. Roger yan. Isang dosenang tao na nakadina at tanikala ng bakal ang dinala rito halos makalipas ang 10 minuto. Ang mga bilanggo na nangunguna ay sina Vulcan at Asger. Pareho silang magulo ng mga oras na iyon. Hindi sila nakaahit at mukhang haggard. Tumingin sila sa direksyon ng kaldero at ng naglalagablab na apoy pagkatapos nilang pumasok. Alam na alam ni Asger at ng kanyang pamilya kung ano ang balak gawin ng grupong ito sa kanila. Kayong lahat, siguradong parurusahan ng karma ang mga magnanakaw na katulad ninyo. Hindi nagatubili si Asger na magsimula ng panibagong round ng verbal abuse. Lumapit ang Cardinal at sinampal sa mukha si Asger. Ito ay isang mundo kung saan namumuno ang batas ng gubat. Kailangan mo ba akong parusahan dito? Ayon sa alamat, ang direktang linya ng lahi ni Iron ay may halong bloodline ng Blackcooter. Ngayon, ako mismo ang magpapatoto kung totoo ang alamat. Isang direktang inapo ng mga Iron ang puwersahang hinawakan at itinulak sa kabilang panig ng smelting furnace sa sandaling bumagsak ang boses. Ang lahat ng kanyang pagsisikap ay sa kasamaang palad ay walang kabuluhan. Ang lalaking iyon ay itinapon sa Pogen hindi nagtagal. Nilamon siya ng apoy ni Fai sa isang kisap mata nang mahulog siya rito. Siya ay ganap na tinupok ng apoy na walang iniwan na baka sa kanyang sarili.
Gayunpaman, ang isang kumikinang na patak ng kanyang asensya ng dugo ay mabilis na hinigop ng kaldero at pumasok sa sagradong katawan. Isang mahinang dagwang kinang ang nagbuga mula sa kaldero kaagad. Totoo ang alamat. Ang mythical Black Cutter lineage ay nasa bloodline ng Iron. Bilasan mo at itulak silang lahat sa apoy. Excited na bulalas ng Cardinal. Ilang sandali pa, sunod-sunod na pag-iyak ang maririnig sa Pyreforge Atelier. Talagang naalarma sina Vulcan at Asger. Gusto nilang lumaban, ngunit wala silang lakas na gawin iyon. Nang makarating sa kanila ang mga tao ng Eternal Fire, ang kanilang cultivation base ay inalis kaagad. Sila ay isang grupo ng mga lumpo na hindi sanay sa anumang pisikal na paggawa. Walang paraan na maaari nilang panindigan ang hindi makatao na ito sa paggamot. Lahat kayo ay tiyak na magdaranas ng kalunos-lunos na kamatayan. Lahat kayo ay mamamatay sa kalunos-lunos. Nagpakawala sina Vulcan at Asger ng walang katapusang dagindong ng kawalan ng pag-asa at galit habang pinagmamasdan ang kanilang mga pamilya na isa-isang itinutulak sa pagan. Buwahaha! Save your energy and make your way to kamatayan. Isang matinis na tawa ang kumawala sa mga labi ng Cardinal. Ang kaldero ay puno ng madugong kinang habang mas maraming miyembro ng pamilyang Iron ang itinulak sa pagan. Kasabay nito, ang katawan sa loob ng kaldero ay hindi mapakali. Palakas ng palakas ang tunog ng mga kaluskos na pritong sitaw na nagmumula sa katawan hanggang sa tumunog ito na parang paputok. Ito ay isang indikasyon na ang pagpapanday ng katawan ay nasa tamang landas. Si Asger at Vulcan ay malapit ng agawin at ihagi sa pagan ng grupong ito ng mga tao. Sa sandaling iyon, isang Eternal Fire na disipulo ang sumugod mula sa labas sa sobrang gulat. May masamang nangyayari, Cardinal at Great Guardian. Anong meron sa gulat? Lumingon ang Cardinal at pinagalitan ng malakas ang alagad habang nakatitig sa kanya. Maputi na parang kumot ang kutis ng alagad na iyon, at pawis na pawis. May pumapatay sa pasukan mula sa labas. Ano? Nagulat ang lahat sa silid ng sabihin ang mga salitang ito. Hindi nila akalain na may magsisimula ng pagdanak ng dugo para lang makapasok sa headquarters ng Eternal Fire. Pagkatapos ng lahat, ang punong tanggapan ay matatagpuan sa isang mahiwagang lokasyon na walang nakakaalam, hindi pa banggitin na ang Eternal Fire ay napuno ng malalakas na miyembro ng kulto. Sino? Ang sabi mo na pumapatay. Ito ay isang lalaki sa kanyang unang bahagi ng 30s. Nahuli niya ang Ninth Guardian at ipinahayag na siya ay pupunta sa Eternal Fire upang kunin ang kanyang sandata, iniulat ng disipulo. Ipinaalam sa akin ng ikasyam na tagapangalaga na ang pangalawang tagapangalaga ay namatay sa kanyang mga kamay. Nagpalitan ng tingin ang Cardinal at ang Great Guardian nang marinig nila ito. Agad na nagsalubong ang mga kilay nila. Ang pagpapanday ng sagradong katawan ay umabot na sa pinakakritikal na sandali, ngunit may naririto upang magdulot ng gulo. Shax, magdala ka ng tropa at lumabas ka doon at tapusin ang nanghihimasok na iyon. Cardinal at dakilang tagapag-alaga, dapat kayong dalawa ay lumabas at tingnan ang inyong mga sarili, mabilis na sabi ng alagad na iyon ng Eternal Fire. Yung lalaking yon. Nasa tuktok na siguro ng transformation. Ang tuktok ng pagbabago. Medyo lumubog ang mga ekspresyon ng Cardinal at ng Great Guardian. Kung siya ay tunay na nasa tuktok ng pagbabago, si Chax at ang iba pa ay hindi makakaharap sa kanya, katwiran ng Great Guardian. Cardinal, dahil nabuo na ang katawan, dapat tayong lumabas at suriin ito para maiwasan ang anumang problema. Roger yan. Ang grupo ay nagmamadaling lumabas ng Atelier, naiwan lamang ang ilang mga disipulo upang bantayan sina Vulcan at Asger. Nagpalitan ng tingin ang mag-ama sa puntong ito na para bang may naisip sila. Pare, nandito ba si Tyr? Isang maliwanag na kislap ang bumungad sa desperadong mga mata ni Asger. Sabi niya babalik siya para ipagpalit ang Cutter armor sa Celestial Blade. Dapat narinig niya ang balita ng pagkalipol ng pamilya natin. Kaya, tiyak na nandito siya sa paghahanap ng kanyang talam. Tumango si Vulcan at idinagdag, oo, siya dapat. Pagkatapos ng lahat, maaaring wala ng isa pang rurok ng pagbabago sa kanyang 30 sa planetang ito. Si Vulcan at Asger ay muling nakakakita ng pag-asa, ngunit hindi nagtagal ay napag-isipan nila ang kanilang sarili tungkol sa ibang bagay. Maraming powerhouses sa Eternal Fire. The Great Guardian and the Cardinal are both at the pinnacle of transformation. Kahit nandito si Tyr, malamang hindi siya ang makakapareha nila. Sabi ni Asger.
That may not be it. Asger, do you remember when Tyr and Vlad came to US to fight for the Kuter armor? What was their reason for doing so? Paulit-ulit na umiling si Vulcan. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Asger dahil kaya ng Kuter armor ang malahalimaw lava sa mata ng halimaw. Gusto nilang pumasok sa locus yung iyon na may layuning makuha ang terrain ng dragon sa Hellsby Mountain. Maaari itong makatulong sa kanilang paghahanap na maging demigods. Ama, ngayong bumalik si Tyr para ibalik ang Kuter armor, ibig sabihin. Tama ka. Sa wakas ay lumiwanag ang mukha ni Vulcan sa isang ngiti. Sa madaling salita, si Tyr naging demigod. Kasabay nito, sa labas ng Inferno Island. Pagdating nila sa isla, bago dumaong ang barko, tumalon si Tyrek mula sa barko at tumakbo papuntang Inferno Island mula sa iba't ibang direksyon. Sa opinyon ni Tyrek, ang kapangyarihan ni Tyr ay nasa tuktok nito ng Transformation Realm. Tumanggi siyang maniwala na maaaring magdulot ng kaguluhan si Tyr sa Inferno Island. Pagkatapos ng lahat, ilang mga tagapag-alaga sa kulto ang nakarating na sa tugatog ng pagbabago. Iyon ang dahilan kung bakit kumilos si Tyrek sa ganitong paraan. Dinala niya dito si Tyr para patayin sa tulong ng iba pang guardian sa Inferno Island. Nakatayo doon si Tyr na pinapanood si Tyrek na tumakas nang hindi siya hinahabol. Siyempre, alam niya kung anong pakana ang ginagawa ng lalaking ito, pero hindi siya nagmamadali. Ang lahat ng mga pakana at pagsasabuatan ay wala sa harap ng kanyang ganap na lakas. Tumalon si Tyr at tumalon mula sa busog ng dumaong ang barko. Namangha si Tyr sa lilang langit, pati na rin sa purple na lupain at sa iba't ibang halamang lila sa ilalim ng kanyang mga paa. Pagkatapos ng lahat, halos imposible na makita ang ganitong uri ng kapaligiran sa labas ng mundo. Ang isang malaking bilang ng mga tagasunod ng Eternal Fire ay lumapit kay Tyr sa unahan niya. Bukod kay Tyrek, may isang mukhang ganid na lalaki na nanguna. Nakatopless siya at may hawak na isang malaki at mapusyaw na pulang saber. Kabanata 1804. Ang sagradong katawan ay kumpleto. Sinasabi mo ba sa akin na ito ang lalaking pumatay sa Second Guardian? Isinukbit ng mukhang boorish na lalaki ang malaking pulang talon sa kanyang balikat habang pinag-aaralan niya si Tyr mula ulo hanggang paa. Iyan ang isa. Seryoso ang ekspresyon ni Tyrek. Kinabahan pa rin siya nang makitang muli si Tyr ng mga sandaling iyon. Pagkatapos ng lahat, ipinakita ni Tyr ang kanyang tunay na kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang mga diskarte kanina. Isang mandirigma sa tugatog ng pagbabago sa murang edad. Aba, ang tagal ko na palang nakakakilala ng ganoong kawili-wiling kalaban, sabi nung boorish na lalaki na nanliit ang mga mata. Akin siya ngayon. Tumayo kayong lahat. Isang dagandong ang sumabog mula sa lalaki. Lahat ng mananampalataya ng Eternal Fire, kasama si Tyrek, ay umatras ng ilang hakbang sa likuran niya. Fourth Guardian, mag-ingat ka. Payo ni Tyrek. This guy is very powerful. Wow! Hindi niya kayang tiisin ang bloodily strike ko, kahit gaano pa siya kalakas. Ang malaking talon sa kamay ng Fourth Guardian ay biglang gumalaw sa harap ng kanyang dibdib. Isang malakas at madugong aura ang agad na lumabas mula sa talam. Pagkatapos, lahat ng isang biglaan, lahat ng bagay sa paligid ay nadama na madilim. Walang ekspresyon ang mukha ni Tyr. Malamig niyang tanong, buhay pa ba ang mga tao sa pamilyang Iron? May pagkakaiba ba sila sa pagiging patay o buhay? Tanong ng ikaapat na tagapangalaga na may singkit na mga mata. Siyempre meron. Kung buhay pa sila, may kislap ng pag-asa ang Eternal Fire na mabuhay ngayon, mahinang sabi ni Tyr. Kung namatay sila, ipapadala ka sa kamatayan na nag-iimpake. Bukod pa riyan, dapat mong ibalik lahat ang talon ko. Ang yabang mo. Biglang nagalit ang ikaapat na tagapag-alaga na iyon. Matagal na siyang nabubuhay, ngunit hindi pa siya nakakita ng isang mayabang na binata gaya ni Tyr. Boy, hindi madaling maabot ang rurok ng transformation sa murang edad. Bulalas niya. Gayunpaman, pinilit mong mamatay ngayon. Ayos lang. Tuturuan kita ng leksyon. Pagkababa ng boses, agad na itinaas ng pang-apat na tagapag-alaga ang malaking talon na iyon sa kanyang kamay at hinaampas si Tyr. Walang alinlangan, ang lalaking ito ay isa ring mandirigma sa tugatog ng pagbabago. Kaya naman, tiwala siya sa kakayahan niyang labanan si Tyr.
Ang dagwang aura ng talam na iyon ay nahati ang isang bitek sa lupa gamit ang isang laslas ng kanyang talam, at ang putok ay nakatutok kay Tyr. Lahat ng nasa harap ng mga mata ni Tyr ay naging pula ng dugo sa isang iglap. Pakiramdam niya ay pumasok siya sa isang nakakatakot na kamatayan na puno ng dugo. Iyon ay isang napakalakas na slash. Sa lahat, si Tyr ay tila hindi kayang labanan ang laslas. Kung sa bagay, hindi man lang sinubukan ni Tyr na labanan ito. Nakatayo lang siya at hindi kumikibo, gaya ng kalabanan niya ang lalaking naka-black armor kanina. Nang tumama ang kulay dugong aura kay Tyr, bigla itong na-block ng energy barrier. Ang kulay dugong aura ay dahan-daang nabasag sa isang malakas na putok. Paano ito posible? Ang ikaapat na tagapangalaga ay nabigla, gayon din ang mga miyembro ng Eternal Fire na nakatayo sa likuran niya. Hindi binigyan ni Tyr ng pagkakataon ang Fourth Guardian na mag-react. Sa isang iglap ay nagpakita siya sa tabi ng kanyang kalaban sa isang iglap. Iniunat niya ang kanyang daliri at tinusok ang noo ng kanyang kalaban. Ang aura ng sigla ay tumayo sa lalaki bago sumabog sa lugar. Sa isang kisap mata ay bumagsak sa lupa ang lalaking iyon. Naramdaman ng mga miyembro ng Eternal Fire ang kanilang mga anit nang makita nila ang eksena. Sa tuktok ng pagbabago, ang ikaapat na tagapangalaga ay hindi kayang labanan si Tyr. Sa kasong ito, maaaring ang taong ito ay isang demigod. Ang gayong nakakatakot na termino ay lumitaw sa isipan ni Tyrek at ng iba pa. Nakapagtataka, ang binatang ito, na halos 30 taong gulang pa lamang, ay isang maalamat na demigod. Naglabas si Tyr ng malupit na aura na parang bundok ang bigat noong panahong iyon. Walang makagalaw dahil pakiramdam nila ay may dala silang bundok sa kanilang likuran. Nang maglakad siya sa tabi nila, may di mabilang na siglang mga putok ng enerhiya mula sa kanyang katawan sa daan, bawat isa ay kasing matalim ng palaso. Swoosh swoosh swoosh. Nag-iwan si Tyr ng bakas ng madugong ambon sa likod niya, king saan man siya magpunta. Ang mga tao sa likuran niya ay naging mga bangkay at bumagsak sa lupa habang siya ay dumaan sa kanila. Parami ng parami ang mga miyembro ng Eternal Fire na nagmamadaling lumabas mula sa loob sa puntong ito. Nagulat ang lahat nang makita ang sitwasyon. Ganito ba nakakatakot ang lalaking iyon? Nang lumabas sa loob ang Great Guardian at ang Cardinal, nasaksihan din nila ang eksena kung saan dinurog ni Tyr ang Fourth Guardian at si Tyrek at iba pa. Ang kanilang orihinal na agresibong kilos ay mabilis na nabawasan sa purong gulat. Lahat sila ay natatakot lamang na manood, malinaw na sa kawalan. My friend, I believe there's no bad blood between you and Eternal Fire, sabi ni Kakas mula sa Mirror Palace noong panahong iyon. Hindi ba ang pagpasok mo dito at brutal na pagpatay sa aking mga tao? Tumigil si Tyr at tumingin sa direksyon ng Mirror Palace. Tanong niya, Kakas. Oo, ako, ito, aking kaibigan, udyok ni Kakas. Kung aalis ka ngayon, maaaring maalis ang mga kaganapan ngayon. Haha. Tumawa si Tyr at sinaway, paano kung hindi? Biglang tumahimik ang Mirror Palace. Makalipas ang ilang segundo, narinig ang mga tunog ng salamin na nabasag mula sa direksyong iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, isang lilang itim na liwanag ang tumaas sa kalangitan sa Fiery Forge Atelier, na naging sanhi ng marahas na pagyanig sa buong lugar. Si Kakas ay ipinanganak na muli. Lahat ng natakot dahil sa takot kay Tyr ay agad na nabuhayan. Lahat sila ay tumingin sa direksyon ng Fiery Forge Atelier, ang kanilang mga mukha ay namumula sa pag-asa, habang ang kanilang buong katawan ay bahagyang nanginginig. Kumpleto na ang sagradong katawan. Si Kakas ay isinilang na muli. Mabuhay Kakas! Mabuhay Kakas! Ang lahat ng mga mananampalataya sa Inferno Island ay yumuko sa Fiery Forge Atelier na may matinding pananibik sa isang iglap. Talaga bang maipanganak na muli ang kaluluwa ng lalaking ito gamit ang sagradong katawan na gawa sa bakal? Sa wakas ay may kaunting emosyon sa kalmadong mukha ni Tyr. May bahid ng pananibik ang kanyang pagtataka. Kung si Kakas ay reborn na may cultivation power sa antas ng isang demigod, kung gayon siya ang magiging unang demigod na haharapin ni Tyr pagkatapos niya maging isang demigod. Maaaring magamit ni Tyr ang laban na ito para isulong ang kanyang pag-unlad at gamitin ang kanyang pinakamalaking potensyal. Nakita ni na Vulcan at Asger ang isang malakaluluwang figure na pumutok na may puting glow at lumipad patungo sa Fiery Forge Atelier gamit ang kanilang sariling mga mata. Lahat ng nasa langit at lupa ay tila napigilan ng lumipad ang figurang ito.
Hindi lang nila maigalaw ang kanilang mga katawan, ngunit naramdaman din nila na parang pinipigilan ang kanilang mga puso hanggang sa huminto. Nakatayo lang sila habang nanunood habang lumilipad ang figure papunta sa kaldero ng Pogan. Ang sagradong katawan, na nasuspine sa Pogan, ay nagsimulang gumalaw, at ang mga kasukasuan nito ay nag-crackle, na sinundan ng isang malakas na boom. Kabanata 1805. Cacus. Sumabog ang kaldero ng malakas. Ang sagradong katawan, na kasing dilim ng tinta, ay dahan-daang lumapag mula sa langit. Nagsimulang yumanig ang buong atelier pagkalapag na parang lindol lang. Parehong nanatiling hindi kumikibo sina Vulcan at Asger. Ang kanilang mga mata ay dilat, at ang isang nakakatakot na presyon ay tumagos sa bawat butas ng mata na may hindi maisip na takot. Ito. Dagandong. Isang malakas na dagandong ang sumabog, at isang kulay ube itim na liwanag ang dumiretso sa kalangitan matapos masira ang bubong ng Pyreforge Atelier. Ang sarap sa pakiramdam na ipanganak muli. Kakaibang boses iyon na para bang galing sa isang robot. Bumaba ang tingin ni Cacus sa kanyang mga palad, na madilim at malatinta, na may bakas ng siglang aura na umiikot sa pagitan nila. Pagkatapos ay tumalikod siya at tumingin sa purple na apoy ng fire sa kabilang bahagi ng refining furnace, na nagninangas ng husto. Sa paghugot ng malalim na hininga, ang apoy ng fire ay naging isang rumaragasang ipoypo at lumipad patungo sa kanyang bibig. Sinipsip ni Cacus ang lahat ng apoy ni fire mula sa furnace papunta sa kanyang bibig. Sa isang iglap, 2 lilang apoy ang sumabog sa kanyang mga mata. Dahil hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa iyo, ang aking banana ay binaliwala mo. Huwag mong ipagtanggol ang pagiging masungit ko. Ang mga salita ni Cacus ay nangingibabaw dahil sa kanyang lubos na pagtitiwala na inilagay sa sagradong katawan. Casual niyang sinenyasan ang kanyang kamay, at ang celestial blade ay lumipad sa kanyang kamay. Napakagandang talam. Naramdaman ang bigat at temperatura ng celestial blade, tuwang-tuwa na tumango si Cacus. Gayunpaman, ang celestial blade ay hindi mapakali sa mga kamay ni Cacus sa oras na iyon, na para bang sinusubukan nitong lumayo sa kontrol ni Cacus. Nagulat si Cacus ng ilang segundo bago pinisil ang talim gamit ang kanyang kamay ng mabangis. Just expected, ungol niya. Ang isang sandata ng Astra ay dapat na espiritual sa kalikasan. Gayunpaman, ang sandata ng Astra ay hindi hihigit sa isang sandata, kaya't sandali bago ako makakuha ng ganap na kontrol sa iyo. Hinawakan ni Cacus ang celestial blade gamit ang 2 kamay nang mawala ang boses. Sa isang iglap, isang bahanang itim na aura ang bumuhos sa celestial blade. Ang mga mata ni Cacus ay pumutok sa lilang apoy ng fire. Sinimulan niyang i-temper ang celestial blade sa ganoong paraan. Ang talam, na nanginginig sa mga kamay ni Cacus, ay tumigil nang wala pang 1 minuto. Isang malabong lilang itim na liwanag ang sumilay mula sa ibabaw nito. Dahan-daang lumalakad si Tyr mula sa labas ng Pyreforge Atelier. Boom! Ang tyrannical vitality energy ni Tyr ay sumabog sa isang malaking butas sa Pyreforge Atelier gate na may malakas na putok. Bahagyang lumiit ang kanyang mga mata nang makita niya si Cacus na nakatayo sa bulwagan. Si Cacus ay muling isinilang sa tulong ng sagradong katawan. Sa sandaling iyon, mukha siyang itim na taong bakal. Ang kanyang katawan ay matipuno at malaki, mukhang isang karakter mula sa isang sci-fi background setting. Anong batang demigod? Magkaharap ang 2 demigod at halos 20 metro ang hiwalay sa gitna. Ang 2 lalaki ay nagpakita ng isang makapangyarihang presensya na para bang sila ay mga Diyos na bumaba sa mundo. Hindi sumagot si Tyr. Sa halip, inilok niya ang kanyang tingin sa anyo ni Cacus. Sa lilang apoy sa kanyang mga mata at ang celestial blade sa kanyang kamay, ang kanyang kalaban ay tila sobrang dominante sa oras na ito. Si Tyr naman ay hindi kumpiyansa na matatalo niya ang kalaban. Pagkatapos ng lahat, kamakailan lamang siya ay naging isang demigod at walang ideya kung gaano kalakas ang demigod na ito. Wala siyang naunang karanasan sa pakikipaglaban sa isang demigod. Gayunpaman, ang matitiyak ni Tyr ay si Cacus ay reborn na may sagradong katawan sa panahong ito. Kinailangan ng oras para manirahan ang kanyang kaluluwa at ang sagradong katawan. Ang ganitong uri ng high-intensity na labanan ay malinaw na hindi maganda para kay Cacus. Si Tyr ay isang tunay na demigod sa kanyang sariling karapatan. I'll give you one last chance, my friend.
Kung aalis ka ngayon din, we'll mind our own business, at lahat ng nangyari sa ngayon ay makakalimutan. Ano sa tingin mo dito? Mukhang ayaw ni Cacus na kalabanin si Tyr, at pinatunayan lamang ng kanyang mga salita ang mga hinala ng huli. Ang taong ito ay dapat nasabik na gumugol ng oras na kinakailangan upang masecure ang sagradong katawan. Imposibleng sabihin niya ang mga ganoong bagay sa kanyang kalakasan. Lalong naging panatag sa sarili si Tyr sa question na ito. Hehe, hindi ka naman natatakot sa akin di ba? Naningkit ang mga mata ni Tyr na nakangiti habang nakatingin sa kabuuan ng kwarto kay Cacus. Takot sa'yo. Tumawa rin si Cacus. Ang mekanikal na pagtawa ng sagradong katawan na ito ay gumapang sa lahat. Noong ako ay gumagala sa sinaunang martial arts realm ng Celestial Empire, hindi ka pa ipinanganak. Sa tingin mo ba matatakot ako sa iyo? Iniisip ko lang na mahirap mag-cultivate sa level ng demigod, lalo na't ikaw, napakabata no pa. Ganun ba? Dahan daw ang hinaplos ni Tyr ang kanyang mga templo ng 2 beses at sinabing, para sabihin sa iyo ang totoo, ang pagiging demigod ay maaaring kasing hirap ng pagpunta sa langit ng iba, ngunit hindi ito ganoon kahirap para sa akin. Wala kang balak na kaibiganin ako, Cacus. Sa halip, ang iyong kaluluwa ay hindi matatag dahil ito ay muling ipinanganak sa pamamagitan ng sagradong katawan. Hindi mo man lang magagamit ang lahat ng kakayahan ng demigod mo. In the end, takot ka talaga sa akin di ba? Natatakot ka na kung aawayin kita, mauuwi sa pagkawasak mo. Gusto mo ba talagang makipag-away sa akin upang patayin ako? Ang malamig na tanong ni Cacus, alam na nataman si Tyr sa isang masakit na lugar. Mabait sila sa akin, sabi ni Tyr, na itinuro sina Vulcan at Asgard, na sobrang takot na di makagalaw. Dahil sa tulong ng mga Iron, nagawa kong maging demigod. Ngayon, sinira mo ang buong pamilya alang-alang sa sagradong katawan. Hindi mo ba naisip na dapat ko silang ipaghiganti bilang kaibigan nila? Hahaha. Mapagmahal ka at matuwid. Tumawa ng malakas si Cacus, at ang lilang apoy ni Phi sa kanyang mga mata ay nagliyab ng maliwanag, na para bang anumang oras ay saysabog na ito sa kanyang mga mata. Ang katotohanan na ang lilang apoy ay kumikinang ng napakaliwanag sa kanyang mga mata ay nangangahulugan na si Cacus ay nagalit sa ginawa ni Tyr. Dahil sa pahihagang huli ay tumangging umatras anuman ang mangyari. Gayunpaman, bilang isang demigod, si Tyr ay patuloy na nakagapos ng mga mortal na emosyon. Ito ang magiging pinakamalaking kabiguan niya. Boy, bagong demigod ka lang ha. Since 800 years ago, I, Cacus, have dominated the world as a demigod. Don't blame me for being rude if you continue to be pig-headed. Tumigil ka na. Tumigil na si Tyr sa pakikinig sa mga pinagsasabi ni Cacus simula pa kanina. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig ng husto, at ang gintong aura ay agad na bumalot sa kanya. Nakatingin din si Tyr sa Celestial Blade na nasa kamay ni Cacus. Kasabay nito, sinusubukan niyang magtatag ng koneksyon sa Celestial Blade. Sa kasamaang palad, gaano man kalakas ang pagsisikap ni Tyr na makipag-ugnayan dito, ang Celestial Blade, na nakahawak sa kamay ni Cacus, ay ganap na hindi pinansin ang summon ni Tyr. Hindi mapakali si Tyr sa puntong ito. Nag-transform siya sa isang sinag ng liwanag at sinisingil sa Cacus. Boom! Dumaloy ang tyrannical vitality energy sa kamao ni Tyr, at sinuntok niya ng suntok si Cacus, na hindi nakaiwas. Saktong dama po ang suntok sa dibdib ni Cacus. Si Cacus ay bumaril na parang kanyan matapos makarinig ng isang muffled sound na umaalingaw-ngaw mula sa kanyang dibdib. Kabanata 1806. Ang labanan, laban sa Cacus. Binasag ni Cacus ang isang malaking butas sa dingding. Lumipad siya ng daan-daang metro paatras bago tuluyang bumagsak sa lupa. Hindi huminto si Tyr. Sa halip, mabilis siyang humakbang pasulong at muling sumugod patungo kay Cacus. Nag-away silang dalawa sa labas ng Pyreforge Atelier sa puntong ito. Ang nakapangangilabot na mapang-api na kapangyarihan sa Atelier ay naglaho ng walang bakas matapos ang dalawa sa kanilang labanan sa labas. Parehong nakuha ni na Vulcan at Asgard ang kanilang kalayaan. Baka sa mukha nilang dalawa ang di makapaniwala habang nakatingin sa isa't isa. Pare, ito ba ay kakayahan ng demigod? Pinunasan ni Asgard ang pawis sa kanyang noo at napabuntong hininga sa takot. Nakakatakot. Si Kuya Tyr ba ang katapat ni Cacus?
Sa isang iling ng kanyang ulo, sinabi ni Vulcan, hindi na ito isang bagay na maaari nating isipin. Ang Cardinal, ang Great Guardian, at ang iba pa ay sabay na tumakbo patungo sa Atelier. Nasa Atelier sina Vulcan at Asger nang dumating ang grupo, ngunit walang nagawa sa kanilang dalawa. Mas nag-aalala sila kung sino ang mananalo sa laban ni Tyr at Kaka sa oras na ito. Lahat ng iba pa ay nasa tabi ng punto. Samantala, napaalis si Kakas ng suntok mula kay Tyr, ngunit walang pinsala nang bumangon siya. Ang kakayahan ng sagradong katawan na labanan ng isang tama ay walang alinlangan na mas malaki kaysa sa isang katawan ng tao. Madaling naiwasan ni Kakas ang sunod-sunod na suntok ni Tyr, ngunit hindi niya ginawa. Ang layunin ay upang makita kung gaano kakilakilabot ang sagradong katawan na ito ay makatiis na humarap sa isang malakas na puwersa. Halatang natuwa si Kakas sa kinalabasan dahil hindi nasaktan ang sagradong katawan niya matapos matiis ang suntok ni Tyr. Napatingin si Tyr kay Kakas na muling napatayo, bahagyang nagsalubong ang mga kilay. Siya ay may masamang pakiramdam sa hukay ng kanyang tiyan. Ako na ngayon. Isang mahinang dagandong ang pinakawala ni Kakas bago marahas na hinaampas si Tyr gamit ang Celestial Blade na hawak niya. Si Tyr ay hindi nang ahas na maging walang ingat habang ang galit na kapangyarihan ay humampas sa kanya. Pinalihis niya muna ang pag-atake, pagkatapos ay itinaboy ang talim gamit ang kanyang malupit na enerhiyang sigla. Si Kakas sa kabilang banda ay gumalaw at nagpakita sa kanyang harapan bago siya nakahinga ng maluwag. Klang klang klang. Ipinagpatuloy ni Kakas ang pagwagayway ng Celestial Blade, habang winuwagayway ni Tyr ang Armor Dagger. Sa isang kisap mata, naglaban ang dalawa ng daan-daang round patungo sa isla sa malayong dagat. Ang simoy ng dagat ay umiihip, ang mga alon ay gumugulong, at ang lakas ng sigla ay lumalabas sa kanilang mga talampakan. Dalawang maliliit na ipoypo ang nabuo mula sa lakas ng sigla na umalalay sa katawan ng dalawa sa dagat, na parang lumilipad. Ang kanilang mga katawan ay maaaring iangat sa pamamagitan ng enerhiya ng sigla pagkatapos maging isang demigod, ngunit hindi ito magtatagal, at maaari lamang nilang maabot ang isang limitadong taas. Sa ilang mga paraan, maaaring lumipad ang demigod sa mababang taas na 2 o 3 metro. Sila ay gliding, upang maging tumpak. Hindi uubra kung gusto nilang lumipad na parang ibon sa langit. Walang palitan ng salita sa pagitan ng dalawang partido. Itinaas muli ni Kakas ang Celestial Blade sa kanyang kamay at hinampas ito kay Tyr. Mula sa langit, bumaba ang isang itim na blade glow. Ang dagat sa ibaba ay pinaghiwalay mula sa magkabilang panig hanggang sa pinakamalawak na posible bago ito lumapag. Walang oras si Tyr para umiwas, kaya hinarang niya ang pag-atake ni Kakas gamit ang Armor Dagger. Nakarinig siya ng malutong na tunog ng magbanggaan ang dalawang armas. Sa susunod na segundo ay alam niya, ang Armor Dagger sa kanyang kamay ay nahati sa kalahati ng Celestial Blade. Nabasag ang Armor Dagger. Sa gulat, naramdaman ni Tyr ang isang malakas na puwersa na kumukonekta sa kanyang katawan. Siya ay pinasabog ng puwersang ito at nagpatuloy sa pag-slide patungo sa likuran, hinawakan ang kalahati ng sirang talim ng Armor Dagger sa kanyang kamay. Hindi huminto si Tyr hanggang sa dumausdas siya ng mahigit 100 metro. Bumilis ang tibok ng puso niya habang hawak niya ang basag na punyal ng Armor Dagger sa kanyang kamay. Ang kaibigan ni Tyr na si Isaiah ang nagbigay sa kanya nitong punyal na pag-aari ng kanyang pamilya. Matagal na itong kasama ni Tyr. Wala siyang ideya kung saan nanggaling ang Armor Dagger, ngunit ito ang palaging pinaka-praktikal na sandata na ginamit ni Tyr. Hindi lamang matigas ang talim, kundi napakatalim din nito. At ngayon, ang Armor Dagger ay talagang pinutol ng talim ng kalaban. It was safe to say na galit si Tyr. 2 butil ng tubig ang bumangon mula sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa habang ginagalaw niya ang kanyang mga kamay. Agad na nabuo ang mga butil ng tubig sa shape ng isang talim nang pinagdikit niya ang kanyang mga kamay. Heavenly Blade. Noong panahong iyon, itinuro ni Notus kay Tyr ang talim ng talim. Bagamat hindi gaanong makapangyarihan ang talim na ito, nakakatakot nang ginamit ni Tyr ang kanyang demigod level ng cultivation powers para ipakita ang blade. Si Kakas naman ay napaatras ng ilang metro at habang hawak ang Celestial Blade ay hinaranggan niya ang suntok ni Tyr. Ang dalawang puwersa ay nagsalpukan sa isang nakakatakot na paraan, na naging sanhi ng mga alon na kasing taas ng 10-10 metro ang pumutok sa nakapalibot na dagat.
Muling nagsalpukan ang dalawa sa dagat pagkatapos ng suntok. Si Tyr ay natalo ni Cacus pagkatapos ng daan-daang laban, lalo na't wala na siyang arma sa kanyang mga kamay, na lubhang naglimite sa kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Ang pinakadakilang pag-asa niya ay sa husay ng kanyang talam mula sa simula hanggang sa wakas, ngunit ngayong wala siyang talam sa kanyang kamay, siya ay ganap na pinaghigpitin. Hinampis ni Cacus si Tyr ng isang atake sa kabilang side, at may sugat sa dibdib ni Tyr. Di nagtagal ay nabahira ng dugo ang kanyang damit. Hindi ito oobra. Kailangan ko ng talam. Wala nang oras si Tyr para alalahanin ang nag-aapoy na sakit na nagmumula sa kanyang sugat. Nakatuon ang kanyang tingin sa Celestial Blade sa kamay ni Cacus. Akin ang Celestial Blade. Isang mahinang ungol ang pinakawalan ni Tyr. Ang malalim na kahulugan ng Seven Blade form ay patuloy na kumikislap sa kanyang isipan, na nagudyok sa kanya na biglang ipatawag ang talam mula sa direksyon ni Cacus. Halika sa akin. Anong nangyayari? Naramdaman ni Cacus na ang Celestial Blade na nasa kamay niya ay muling kumawala sa pagkakahawak niya. Nagsimula itong manginig ng hindi mapigilan sa kanyang mga kamay habang tinatangka niyang higpitin sa pagkakahawak para di kumawala sa pagkakagapos nito. Mabilis na nagbuhos ng sigla ang Cacus sa Celestial Blade, sinusubukang hawakan ito ng mahigpit. Si Tyr, sa kabilang banda, ay tinawag ang Seven Blade form mula sa manipis na hangin, na naging dahilan upang ang Celestial Blade ay lalong hindi mapakali. Isang swoosh ang narinig. Ang Celestial Blade ay kumawala mula sa kontrol ni Cacus sa isang iglap, lumipad ng kasing bilis ng daloy ng liwanag, at lumipad patungo kay Tyr. Tinangka din ni Cacus na bawiin ang Celestial Blade, ngunit nabigo siya. Sa isang iglap, lumipad na ang talam sa mga kamay ni Tyr. Biglang mas gamaan ang pakiramdam ni Tyr sa puntong ito. Paghati sa lupa. Itinaas ni Tyr ang kanyang talam at nilaslas si Cacus, na malapit ng sumugod, nang hindi huminto. Ang dagat sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila walang katapusan na pinaghiwalay. Hinampis ng talam ni Tyr si Cacus. Isang malakas na pagsabog ng ingay ang lumabas sa katawan ni Cacus. Isang marka na mahigit isang daliri ang haba ng lumitaw sa kanyang dibdib. Ang sagradong katawan, na gawa sa bihirang bakal, ay napakatigas, ngunit ang talam ni Tyr ay nag-iwan ng marka dito. Natural, na bigla si Cacus. Kabanata 1807. Pagtalo kay Cacus. Anak, ipapapatay kita sa isang trahedya na kamatayan. Galit na galit, malamig na umungal si Cacus, nakakuyom ang kanyang mga kamao. Ang hindi mabilang na mga alon sa likod ng Cacus ay nag-intertwine sa hugis ng isang primitive beast at sumugod patungo sa Tyr na may matunog na dagandong. Nakakabasag na burol. Isang suntok na naman ang pinakawalan ni Tyr. Ang kapangyarihan ng Seven Blade form ay patuloy na lumago ng mabilis. Nang mawala ang alon ng tubig, kumuha ulit si Cacus ng isang laslas, at may isa pang marka sa kanyang dibdib. Tumakbo si Tyr mula sa kabilang panig, mayroon kang sagradong katawan, tama. Gusto kong makita kung ang talam sa aking kamay ay maaaring makabasag ng iyong sagradong katawan ngayon. Klang klang klang. Mabilis, parang kidlat ng mga galaw ni Tyr. Mahigit dosenang mga blades ang nagdudulot ng kalituhan sa katawan ni Cacus sa isang kisap mata. Ang sunod-sunod na paggalaw na iyon ay patuloy na humahati sa Cacus, mula sa dagat hanggang sa dalampasigan. Ang katawan ni Cacus ay natatakpan na ng mga marka ng talam nang tuluyang huminto si Tyr. Gumamit si Tyr ng maraming sigla pagkatapos ng mga pag-ataking ito. Patuloy siyang humihingal at pinatalikod si Cacus sa kanya. Gayunpaman, sa kabila ng pagtanggap ng napakaraming slash, hindi bumagsak si Cacus. Dahil ang sagradong katawan ay gawa sa kakaibang iron, napatunayang hindi epektibo ang mga laslas ni Tyr laban sa kanya. Buwahaha! Ito na ba ang pinakamaganda mong gawin? Ginamit ni Cacus ang kanyang mga kamay para dahan-dahang hinaplos ang mga marka ng talam na tumatakip sa kanyang buong katawan. May nakakatakot na ngiti sa mukha niya. Tyr, maniwala ka man o hindi, hindi mo ako magagawang laslasan hanggang mamatay. Bakit? Dahil ang sagradong katawan ay likas na walang kamatayan. Bumaba ang ekspresyon ni Tyr. Naikuyom naman ni Cacus ang kamao at sa isang iglap ay ibinato ito kay Tyr. Mabilis na hinarang ng huli ang kanyang pag-atake gamit ang Celestial Blade, ngunit ang malaking impact na iyon ay nagpatalsik pa rin sa kanya. Hindi mo ako mapapatay, pero kaya kitang patayin. Buwahaha!
Ilang sunod-sunod na suntok ang ginawa ni Cacus kay Tyr sa isang iglap. Dahil dito, nagsimulang samuka ng dugo ang huli. Wala na ba akong magawa? Isang bibig ng dugo ang lumabas sa bibig ni Tyr. Medyo natulala siya sa mga sandaling ito. Si Cacus ay isinilang na muli sa kanyang sagradong katawan, kaya hindi siya maaaring hatulan ng pangunawa ng isang ordinaryong tao. Kaya, ang pakikitungo sa sagradong katawan na ito sa parehong paraan tulad ng pakikitungo sa isang tao ay isang malaking pagkakamali. No, I can't keep fighting like this. Otherwise, mauubos niya ang energy ko to the point of death. Paatras na lumipad si Tyr para maiwasan ang pag-atake ni Cacus kaysa sa patuloy na pagbangga sa kanya. Sa kabilang banda, naniniwala si Cacus na mayroon siyang tagumpay sa kamay. Ang kanyang purple na apoy na fire ay nagliliyab ng maliwanag sa kanyang mga mata. Mukhang tuwang-tuwa si Cacus sa puntong ito. Hindi nagtagal ay sinaktan muli ni Cacus si Tyr, at natangay siya ng daan-daang metro at itinapon sa dagat. Ang nagyayelong tubig ay bumangga sa kanya mula sa lahat ng panig, na gumising sa kanya sa matinding lamig na sensasyon. Nang muling bumangon si Tyr mula sa kailaliman ng karagatan, biglang may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Crush ang kanyang kaluluwa. Biglang napuno ang isip ni Tyr ng hindi kilalang boses. Kakaiba ang boses na ito, na para bang hindi galing sa sariling pag-iisip ni Tyr. May mga gintong rune na nakapalibot sa katawan ni Tyr, at lumiwanag ang mga ito sa sumunod na segundo. Ito ang mga golden rune na nagmula sa Song of the Empire. Ang buong katawan ni Tyr ay napalibutan ng mga gintong rune na ito. Sabay-sabay na pinakilos ni Tyr ang lahat ng kanyang sigla. Nakipagsanib puwersa siya sa mga rune ng libro, Tyrannical Vitality Energy, at sa wakas, Seven Blade Form. Ikalimang galaw ng Seven Blade Form. Chaotic Judgment. Mula sa daan-daang metro ang layo, kumislap si Tyr at sumulpot sa harap ni Cacus. Pagkatapos ay nilaslas ni Tyr ang tuktok ng ulo ni Cacus gamit ang isang laslas. Walang nakasisilaw na blade glow o marahas na sigla na pagtagas ng enerhiya. Ito ay tila isang ordinaryong pag-atake na dumapo sa noo ni Cacus. Isang marka ang lumitaw mismo sa noo ni Cacus, sa gitna mismo ng kanyang ulo. Tumahimik ang mundo ng 3 segundo sa puntong ito. Nanatili si Cacus sa kinaroroonan niya. Hanggang sa sandaling iyon, patuloy niyang minamaliit ang pag-atake ni Tyr dahil sa kanyang pananalig na hinding-hindi madudurog ng talim ng huli ang kanyang sagradong katawan. Kaya naman, ang bulag na pagmamataas niyang iyon ay nagbigay kay Tyr ng magandang pagkakataon para maka-counter-attack. Pangunahing ideya ng Seventh Blade Chaotic Judgment ang pag-atake sa kaluluwa kaysa sa katawan. Siyempre, ang isang kaluluwa ay kailangang hatulan sa pamamagitan ng puwersa ng kaguluhan. Tila napansin ni Cacus na may mali pagkatapos ng ilang segundo. Ang kanyang purple na apoy na fire, na kumikislap sa kanyang mga mata, ay patuloy na lumulutang pataas na para bang sinusuri niya ang sitwasyon sa kanyang noo. Isang matinding sakit ang tumama sa kanyang utak sa sumunod na segundo. Ang sensasyon ay katulad ng isang karaniwang tao na pinupukpok ng martilyo sa ulo. Sumabog. Boom boom boom. Sa puntong ito lamang kumalat ang nakakatakot na enerhiya ng sigla sa buong paligid. Pinasabog nito ang isang malaking hukay sa loob ng 100 metrong radius sa isang iglap. Tumayo si Tyr sa labas ng hukay, hawak ang celestial blade sa kanyang kamay. Nakatayo siya nang hindi gumagalaw, hindi kumikislap ang mga mata niya kay Cacus. Tinakpin ni Cacus ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga kamay sa loob ng hukay. Lumuhad siya sa lupa kasabay ng isang kalabog pagkatapos humagulgol ng malakas. Pagkatapos nito, ang lahat ng mga paggalaw ay tumigil. Sa tingin mo ba ay makakabangon ka na pagkatapos kong durugin ang iyong kaluluwa? Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Tyr habang nakatingin kay Cacus, na nanatiling walang kabuluhan sa lupa sa hukay. Pagkatapos maging isang demigod, ito ang kanyang unang laban sa isa pang demigod. Mukhang nanalo siya sa laban. Tumatakbo rin sina Vulcan at Cardinal patungo sa Fiery Forge Atelier noong panahong iyon. Lahat ng mga mananampalataya ng Eternal Fire ay nagulat nang makita nila si Cacus na nakaluhod sa hukay sa lupa nang hindi kumikilos. At that time, isang napakasamang pakiramdam ang tumama sa bawat isa sa kanila. Natalo ni Tyr si Cacus. Sa sobrang tuwa, tumakbo si Vulcan at Asgore kay Tyr nang mabilis hanggat maaari. Tyr, okay ka lang.
Nakatingin sa maputlang mukha ni Tyr, nag-aalalang tanong ni Vulcan. I'm fine, sabi ni Tyr habang pinupunasan ang dugo sa gilid ng bibig niya gamit ang kamay. Pinatay mo ba si Kakes? Aha! Ipinanganak siyang muli na may sagradong katawan, na talagang napakalakas, sabi ni Tyr sabay tango. Dahil isinama niya ang kanyang kaluluwa sa kanyang sagradong katawan, ang lahat ng kanyang mga katangian ay hindi matatag nang ako ay nagpakawala ng isang buong puwersang pag-atake sa kanyang noo, na winasak ang kanyang kaluluwa sa panahon ng proseso. Ngayon, ang taong ito ay hindi na isang banta. Sa kabutihang palad, siya kamakailan lamang ay isinilang na may sagradong katawan. Naniniwala ako na kakaunti ang mga demigod sa mundo na makakalaban sa kanya kung hihintayin natin siyang ganap na umangkop sa sagradong katawan na ito. Lihim na natakot si Tyr sa senaryo na iyon. Ito ang kakayahan ng demigod, na talagang kahanga-hanga. Sa kabilang banda, ang mga tagasunod ng Eternal Fire ay lumuhad sa lupa sa kawalan ng pag-asa. Namatay si Kakes, na nangangahulugang nawala ang kanilang pinakamalaking pag-asa. Nang magkaharap na sila ni Tyr, wala nang paraan para labanan nila siya. Basag. Kabanata 1808. Nasaran ng bait. May biglang pumutok mula sa gitna ng malaking hukay, gaya ng akala ng lahat ay namatay na si Kakas. Malakas at malinaw ang boses na ito, na naging sanhi ng tensyonado ng lahat ng naruroon. Anong nangyayari? Sabay-sabay na napatingin ang lahat kay Kakas dahil sa takot. Mabangis din ang tibok ng puso ni Tyr. Si Kakas, na hindi gumagalaw sa lupa, ay nagsimulang gumawa ng sunod-sunod na ingay. Pagkatapos ay nagsimulang gumalaw ang kanyang katawan. Bumangon siya mula sa lupa sa isang kisap mata. Kakas. Buhay si Kakas. Wow! Buhay pa si Kakas. Ang mga dating desperadong tagasunod ng Eternal Fire ay tuwang-tuwa na sumigaw na para bang nakuha na nila ang huling piraso ng pag-asa. Kuya Tyr, ano? Napabuntong hininga sina Vulcan at Asgard, nagbago ng husto ang kanilang mga ekspresyon. Sumimangot din si Tyr. Subconsciously, mahigpit niyang kinuyam ang Celestial Blade sa kanyang kamay. Hinimok niya, lahat kayo, tumabi kayo. Nagsimulang umatras ang lahat. Nanginginig ang katawan ni Kakas mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay mabangis na nag-aapoy sa lilang apoy. Maya-maya, dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Tyr. Si Kakas ay hindi sumigaw o sumigaw sa puntong ito. Lumapit lang siya kay Tyr, para siyang makina na hindi nag-iisip para sa sarili. Sa kabilang banda, malinaw na naramdaman ni Tyr na ang momentum na nagmumula sa katawan ni Kakas ay mas malakas kaysa sa ngayon. Mas lalong yumigting ang mga ugat ni Tyr. Hindi na siya nagdalawang isip habang itinaas ang kanyang talon at nilaslas ang ulo ni Kakas mula sa itaas. Boom! Ang isa pang pagsabog ay sumabog, at ang enerhiya ng sigla sa katawan ng dalawang demigod ay patuloy na pumutok, na nagpabagsak sa lahat ng tao sa kanilang landas sa lupa. May mali. May napansin si Tyr na kakaiba sa sitwasyon nang matanggal ang kanyang talam. Ang naging reaksyon ni Kakas, nang iwaksi niya ang pag-ataking ito, ay hindi para umiwas o gumanti ng putok, kundi ang pagtibayin ng posture ni Tyr na nakakabit ng talam. Si Kakas, gayunpaman, ay walang talam sa kanyang kamay, kaya't ang talam ni Tyr ay muling nalaslas sa tuktok ng ulo ni Kakas, na nag-iwan ng isa pang marka sa kanyang noo. Gayunpaman, hindi sumigaw o nagsalita ang una na parang walang nangyari. Nang maramdaman ni Tyr na may mali, inilayo niya ang kanyang talam. Gumalaw din si Kakas, inilagay ang kanyang talam. Pagkatapos, mamulong si Tyr na may mali. Ha! Nagulat si Tyr. Ha! Si Kakas, na nakatayo sa tapat, ay ginaya siya at nagulat ang lahat. Inuulit ba ng lalaking ito ang sinasabi ko? Tinitigan ni Tyr si Kakas, ang tibok ng puso niya sa hindi maipaliwanag na pagkabigla. Inuulit ba ng lalaking ito ang sinasabi ko? Nakatitig si Kakas kay Tyr tulad ng ginawa ng huli. Posibleng kung hindi siya gawa sa bakal, ang ekspresyon ng mukha niya ay eksaktong kapareho ng kay Tyr. Parang may iniisip si Tyr. Itinaas niya ang kanang kamay, at ganoon din ang ginawa ni Kakas. Pagkatapos, ibinaba ni Tyr ang kanyang kanang kamay at itinaas ang kanyang kaliwang kamay. Ganon din ang ginawa ni Kakas, ibinaba ang kanang kamay at itinaas ang kaliwa. Tapos tumalon si Tyr sa pwesto at tumalon din si Kakas. Napatulala ang lahat sa paligid nang makita ang eksenang ito. Maingat na lumapit sa kanila sina Vulcan at Asgard. Tyr, ano? Anong nangyayari?
Ang kaluluwa ng lalaking ito ay naipon sa kanyang utak. Ngayong nasira ang utak niya, nasisiraan na rin ang kaluluwa niya, natatawang sabi ni Tyr sabay turo sa ulo niya. Gagawin niya ngayon ang lahat ng sasabihin ko. Nang sabihin ito ni Tyr ay ganoon din ang sinabi ni Kakas. Ito ba ay eksena mula sa pelikula ni Master Sirius, The Duke of Mount Deer? Kaagad na binanggit ni Asger ang pamagat ng isang pelikula na nagbahagi ng parehong balangkas sa kung ano ang nangyayari sa Kakas noong panahong iyon. Tapos, banta pa ba siya ngayon? Ano sa tingin mo? Tanong ni Tyr kay Vulcan habang inosenteng kumurap. Para sa isang maikling sandali, ang nag-aalala na puso ni Vulcan ay ganap na kalmado. Samantala, sinusuri ni Tyr si Kakas at nagmumuni-muni sa kanyang isipan. Nang makita ng mga tagasunod ng walang hanggang apoy ang eksenang ito, ang pag-asa na lumago sa kanilang mga puso ay nabasag at napalitan ng walang katapusang kawalan ng pag-asa. Nakaluhod na lahat sa lupa ang mga kabilang sa kulto nang tumama sa kanila ang tingin ni Tyr. Makapangyarihang Panginoon, mangyaring iligtas ang aming buhay. Makapangyarihang Panginoon, mangyaring iligtas ang aming buhay. Ang lahat ng miyembro ng Eternal Fire ay lumuhad sa lupa at humingi ng awa. Ang lakas ni Tyr para patayin lahat ng tao dito sa isang kibot lang ng daliri. Namula na ang mga mata ni Vulcan at Asger. Dahil napuksan na ng kulto ang kanilang buong pamilya, natural na gusto nilang ipaghiganti ang kanilang pamilya ngayong dumating na ang pagkakataon. Walang intensyon si Tyr na iligtas ang kultong ito. Tutal, maayos naman ang pakikitungo sa kanya ng mga Iron. Tinulungan din niya ang Iron sa paghihiganti nang makuha niya ang Celestial Blade. Para sa kanya, ito ay isang maliit na pagsisikap. Itinaas ni Tyr ang kanyang kamay at walang habas na inilabas ang kanyang kapangyarihan. Ang lahat ng mga tagasunod ng walang hanggang apoy ay naipit sa lupa at hindi makagalaw. Si Kakas naman ay kinokopya ang mga galaw ni Tyr at pinakawala ng mapang-apang aura ng demigod. Marami sa mga mahihinang tagasunod ng Eternal Fire ang agad na nagsuka ng dugo sa lugar, at ang ilan ay namatay pa. Sa ngayon, ang dakilang tagapangalaga at ang Cardinal ay napakalakas, at nakaya nilang mapaglabanan ang gayong pang-aapi, ngunit sa maikling panahon lamang. Pakiramdam nila ay sisubog na ang mga daluyan ng dugo sa kanilang buong katawan habang lumalakas ang malabundok na pang-aapi na ito. Malinaw na hindi na nila ito kayang tumagal pa. Makapangyarihang Panginoon, mangyaring iligtas ang aking buhay, sumigaw ang dakilang tagapangalaga sa eksaktong sandaling iyon. Maaari naming ipakita sa iyo ang isang pamamaraan para sa paglinang ng iyong kaluluwa. Ang Soul Marionette Technique ay magbibigay daan sa iyo na kontrolin ang Kakas ng direkta pagkatapos mong magsanay. Ano? Natigilan si Tyr, at subconsciously niyang binawi ang aura na inilabas niya sa outside world. Ano ang sinabi mo? Tanong niya habang papalapit sa Great Guardian. Ang dakilang tagapag-alaga ay nakadama ng higit na kalmado ngayong hindi na siya pinahihirapan ng mapang-apang aura. Mighty Master, ang dahilan kung bakit naging immortal si Kakas pagkatapos mawala ang kanyang katawan ay dahil mayroon siyang paraan ng paglinang ng kaluluwa, sabi niya na pawis na pawis. Ang pamamaraang ito ay maaari ding gamitin sa pagmamanipula ng mga puppet. Nakita na namin ito dati ng ating mga mata. Ito ay tiyak na dahil sa Soul Marionette Technique na ito ay maaaring manipulahin ni Kakas ang maraming powerhouses ng Eternal Fire upang magtrabaho para sa kanya. Kung ang isang tao ay hindi sumunod sa kanyang mga kagustuhan pagkatapos na maitanim sa Marionette Technique, gagamitin niya ang pamamaraan upang masunog ang kaluluwa ng taong iyon at ipadala siya sa kanyang kamatayan. Medyo nagulat si Tyr. Ang mga ganitong pamamaraan ay umiiral sa mundong ito. Yes, absolutely. Lahat ng ginawa namin noon ay sa utos ni Kakas, kasama na ang pagsira sa Irons, paliwanag ng Cardinal. Kung hindi dahil sa Kakas ay hindi gagawin ang lahat ng mga bagay na ito. Kabanata 1809. Spectre Magic. Kung maaari mong makuha ang Soul Marionette Technique, magagamit mo ito upang kontrolin ang Kakas. Sa ganitong paraan, magkakaroon ka ng katumbas ng isang demigod bilang iyong personal na bodyguard, the Cardinal explained. Ang alok na iyon ay lubos na nagpaganyak sa interes ni Tyr. Kung ang dalawang iyon ay nagsabi ng totoo sa simula, ibig sabihin ay nakuha na ni Tyr ang Spectre Magic at pinagkadalubhasaan ang Marionette Technique. Bukod dyan, magagawa niyang utusan si Kakas. Gaano kaya kahanga-hanga kung makokontrol niya ang isang demigod?
Agad namang tinanggap ni Tyr ang alok. Nasaan ang soul cultivation technique na ito? Kung mananatiling tapat kayong dalawa sa akin, iisipin kong iligtas ang inyong buhay pagdating ng panahon. Nasa Mirror Palace, nagmamadaling sagot ng Cardinal at ng Great Guardian. Ang salamangka ng Spectre ay nakapaloob sa mahiwagang salamin ng Mirror Palace. Dalhin mo ako doon. Naiintindihan. Kaya, pinangunahan ng Cardinal at ng Great Guardian, naglakbay si Tyr hanggang sa Mirror Palace. Dahil nagdedeliryo ngayon si Cacus, gagawin niya ang anumang gusto ni Tyr, ibig sabihin, buong oras na sinusundan ng lalaking ito si Tyr. Kaya, siya at si Tyr ay dumating sa Mirror Palace ilang sandali pagkatapos noon. Isang napakataas na magic mirror ang nakatayo sa gitna ng Mirror Palace noong panahong iyon. Matagal nang naninirahan ang kaluluwa ni Cacus sa Mirror Palace na ito. Mighty Master, ang Spectre Magic ay nasa magic mirror na ito. Kung gusto mong matutunan ito, kailangan mong pumunta sa salamin, paliwanag ng Great Guardian habang nakaturo sa magic mirror doon. Medyo nagulat si Tyr. Pumunta sa salamin. Tama ka. Lumapit si Tyr sa mahiwagang salamin. Naglakad-lakad siya at pinagmasdan ang mahiwagang salamin na ito, ngunit wala siyang napansing kakaiba dito. Isa itong tansong salamin na kasing kapal ng palad ng tao. Paano ako makakapasok sa magic mirror? May na-realize bigla si Tyr. Paano ka nakapasok doon? Tanong niya kay Cacus, napalingon sa kanya. Sa pagkakataong ito, lumingon din si Cacus at nagtanong, paano ka nakapasok doon kanina? Tinampal ni Tyr ang kanyang noo at bumulong sa sarili, nakalimutan ko na talagang wala ka palang alam ngayon. Sinampal din ni Cacus ang kanyang noo ng malakas. Nakagawa siya ng kalabog ng hampasin ng kanyang bakal na palad ang kanyang ulo na bakal. Inulit niya, nakalimutan ko na talaga na isa akong walang alam ngayon. Boom! Hinampis ni Tyr ang kanyang kamao sa magic mirror, at sumunod naman si Cacus. Biglang lumitaw ang napakaraming bitek sa ibabaw ng magic mirror. Sabay na nagunat ng mga kamay sina Tyr at Cacus, sabay hila sa crack gamit ang dalawa nilang kamay. Isang tansong liwanag ang sumabog sa loob ng ilang segundo. Ang liwanag ay hindi kapani-pani walang maliwanag. Sa isang iglap, ang buong Mirror Palace ay naligo sa gintong kinang na iyon. Napapikit ang lahat ng nasa likod dahil hindi nila kinaya ang maliwanag na liwanag. Sabay-sabay na nagpakawala ng mahinang dagandong sina Tyr at Cacus sa kanilang mga bibig. Palaki ng palaki ang mga bitek sa ibabaw ng magic mirror. Sa wakas, sabay silang umakyat sa mahiwagang salamin. Naghilom agad ang mga bitek pagkapasok nilang dalawa. Maya-maya, parang walang nangyari. Natuklasan ni Tyr na ang magic mirror ay talagang kasing laki ng football field nang pumasok sila dito. Tama pala ang hula niya. Ang mahiwagang salamin ay isang mahiwagang lugar. Dapat ay binuksan ito ng mga sinaunang Diyos, tulad ng enchanted space ng Hellsby Mountain. Ang espasyong ito ay isang maliit na bahagi ng laki ng enchanted space ng Hellsby Mountain. Ang mahiwagang salamin ay dapat magsilbi bilang isang imbakan para sa mga sinaunang Diyos noon. Nasa gitna ng espasyo sina Tyr at Cacus noong panahong iyon. Napansin nila na ang lugar na ito ay napapaligiran ng mga spherical barrier nang tumingin sila sa paligid. Hindi mabilang na mga teksto at pattern na may kulay na tanso ang nakaukit sa mga hadlang na iyon. Iniskan lamang ni Tyr ang teksto at mga pattern, at natuklasan na ang Great Guardian at Cardinal ay nagsasalita ng katotohanan sa buong panahon. Sa mahiwagang salamin na ito, mayroong isang paraan para sa paglinang ng kaluluwa. Ang paraang iyon ay nakasulat sa teksto at mga pattern na nakaukit sa hadlang. Sa pagtingin sa paligid, ang mga makakapal na pattern at mga teksto sa harang na ito ay naging sanhi ng pagtusok ng kanyang anit ng ilang sandali. Ang pamamaraan para sa paglilinang ng kaluluwa ay napakakomplikado. Ito ay malalim na kaalaman na hindi kayang unawain ng mga ordinaryong tao sa kanilang buhay. Si Tyr naman ay hindi ordinaryong tao. Mayroon na siyang malakas na talento sa martial arts. Higit pa rito, ngayong isa na siyang demigod, mas kahanga-hanga ang iba't ibang kakayahan niya. Ang pag-aaral ng magic ng Spectre ay hindi mahirap para sa kanya. Gayunpaman, nagtagal din ito. Hindi alam ni Tyr kung gaano na siya katagal doon dahil hindi niya maramdaman ang paglipas ng oras sa lugar na ito. Siya ay ganap na hinihigop sa pag-aaral ng Spectre Magic. Maya-maya, muling lumitaw sa kanyang isipan ang aklat na Song of the Empire.
Ang hindi mabilang na mga gintong ron ay nagpatuloy sa pag-ikot sa ibabaw ng kanyang katawan. Ang kanyang paglilinang ay pinabilis salamat sa mga gintong ron mula sa libro. Nalubog si Tyr sa estadong ito sa hindi kilalang tagal ng panahon. Unti-unting bumalik ang kanyang kamalayan sa magulong espasyong iyon. Nang mamana niya ang pamana ni Blade Hero, pumasok siya sa magulong espasyo ng kamalayan sa unang pagkakataon. Pagkatapos noon, nang pinuhin niya ang lupain ng dragon upang maging demigod, muli siyang pumasok sa puwang ng kamalayan na iyon. At ngayon ang kanyang mga iniisip ay ibinalik sa espasyong iyon. Nakatayo si Tyr sa isang malawak na kapatagan, napapaligiran ng mga ulap at ambon. Hindi niya masabi kung ano ang nangyayari dahil hindi niya nakikita ng malinaw. Gayunpaman, pagkatapos ng isang panahon ng pakikibaka, hindi nagtagal ay naramdaman niya na parang bumalik sa normal ang mga bagay. Isang figure ang nakaupo doon na malabo ang mga ulap at ambon. Ito ay isang gintong Lilliputian, upang maging tumpak. Hindi malinaw na makita ni Tyr ang kanyang partikular na anyo dahil pinaghiwalay sila ng ambon. Ngunit mayroon siyang impresyon na ang gintong Lilliputian ay pamilyar sa kanya na parang siya mismo. Sa katunayan, ito ay totoo. Ang Golden Lilliputian na iyon ay si Tyr mismo. Iyon ang kanyang kaluluwa. Sa metaphysics, sinasabi na lahat ng tao sa mundo ay may kaluluwa, ngunit para sa mga ordinaryong tao, ang kanilang mga kaluluwa ay mahigpit na nakakabit sa kanilang pisikal na katawan. Ang kaluluwa ay lilipas kasama ng katawan kapag ito ay namatay. Kapag ang isang tao ay naging isang demigod, ang kanilang estado ng pag-iisip ay nagbabago sa isang kaluluwa. Ang kalagayang ito ng pag-iisip ay kapareho rin ng kaluluwa dahil ito ay mahigpit ding nakakabit sa katawan ng demigod. Kung walang espesyal na paraan ang ginamit, ang kaluluwa ng isang demigod ay karaniwang maglalaho pagkatapos ng kamatayan. Ang Spectre Magic ay nagbigay daan sa mga tao na mahulaan ang pagkakaroon ng kanilang kaluluwa upang pinuhin ito at sa kalaunan, makamit ang epekto ng paghihiwalay ng kanilang kaluluwa sa kanilang pisikal na katawan. Samantala, mayroong Spectre Magic sa Soul Marionette Technique. Sa pamamagitan ng ilang mystical na koneksyon, pinahintulutan nito ang practitioner na kontrolin ang mga kaluluwa ng iba. Biglang naramdaman ni Tyr na parang na-master na niya ng buo ang skill sa puntong ito. Paimpel niyang tinitigan ang gintong Lilliputian na lumulutang sa kalawakan. Lalong naging malapit ang dalawa habang lumilipas ang panahon. Kabanata 1810. Pagbati sa guro. Ang gintong Lilliputian ni Tyr ay binaril sa gitna ng kanyang mga kilay pagkaraan ng ilang sandali. Isang malabong ngiti ang lumabas sa mga bunganga ni Tyr nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata. Nang bumagsak ang tingin niya kay Kakas na tumabi sa kanya ay humagalpak ng tawa ang taong bakal, gaya ng ginawa ni Tyr. Ano ang tinatawanan mo? Hinampis ni Tyr ang Kakas sa tuktok ng kanyang ulo gamit ang kanyang palad ng walang sinasabi. Pagkatapos, out of nowhere, isang misteryosong puwersa ang bumuhos sa tuktok ng sagradong katawan ni Kakas. Nang bawiin ni Tyr ang kanyang kamay, kitang-kita na may mga sinulid na kulay dugo na nagdugtong sa lahat ng 5 daliri niya sa tuktok ng ulo ni Kakas. Hindi nagtagal ay nakaisip si Tyr ng isang ideya, at ang madugong mga hibla ay nawala ng walang bakas. Atensyon! Bulong ni Tyr sa puso niya. Tumayo talaga si Kakas at bibigyan na sana siya ng military salute kay Tyr. Nagtrabaho ito. Tuwang-tuwa si Tyr. May ibang naisip siya nang mapansin niya ang isang makinang nalilang apoy sa mga mata ni Kakas. Mabilis na nawala ang liwanag na iyon nang walang bakas sa mga mata nito pagkatapos noon. I will be your master from now on. Bakit hindi ka lumuhad at batiin ang iyong amo? Sobrang saya ni Tyr. Lumuhad si Kakas sa harap ni Tyr at nanatiling hindi gumagalaw. Boom! Umikot si Tyr at ibinagsak ang kamao sa void barrier. Sa isang iglap, binutis niya ang harang na mas mataas pa sa taas ng isang lalaki. Pagkatapos ay nag-wall out sila ni Kakas sa mahiwagang salamin. Lumingon si Tyr at tinitigan ang napakalaking mahiwagang salamin na ito, na nahuhulog na sa pagmumuni-muni. Masyadong malaki ang enchanted mirror na ito. Kung kasing laki lang ng palad iyon, mainam iyon. Hindi ba't extra storage bag lang iyon, na pwede kong ilagay sa loob? Gayunpaman, nahulog ang ideya ni Tyr. Napakalaki ng magic mirror na ito na imposibleng bawasan ito sa mas maliit na sukat.
Ikinatwira ni Tyr na dahil ang mahiwagang salamin na ito ay maaaring bumukas sa kalawakan, tiyak na may iba pang mga bagay sa mundong ito na maaaring gawin ang pareho, ngunit hindi pa niya nakasalubong ang mga ito. Dalhin mo. Utos ni Tyr. Dinala ni Kakas ang malaking magic mirror sa kanyang mga balikat. Medyo nakakatawa ang itsura niya. Sa oras na ito, walang laman ang Mirror Palace. Ang Cardinal at ang iba ay wala kahit saan. Hindi na ito pinansin ni Tyr habang naglalakad palabas ng palasyo kasama si Kakas. Tyr, nakalabas ka na rin sa wakas. Mabilis na tumakbo si Vulcan at Asger patungo sa kanila pagkalabas nila ng Mirror Palace. Dati, mukhang sira-sira sila. Nagpalit sila ng bagong set ng damit at puno ng enerhiya ang kanilang mga katawan. Ano bang problema niyong dalawa? Naguguluhan si Tyr. Kalahating buwan ka na sa mahiwagang salamin na iyon, mabilis na paliwanag ni Vulcan. Wala kaming ideya kung kailan ka lalabas. Dahil ayaw ka naming may storbo habang nasa loob ka, umalis na lang kami sa lugar. Kalahating buwan. Nagulat si Tyr. Halatang hindi niya akalain na ganito na siya katagal, ngunit hindi niya inaasahan na lumipad ang kalahating buwan ng ganoon kabilis. Nagsinungaling ba sa iyo ang mga taong iyon ng Eternal Fire, Tyr? Tanong ni Asger. Mayroon ba talagang paraan upang linangin ang kaluluwa sa loob ng Magic Mirror? Oo, meron. Tumanggaw si Tyr, saka sinenyasan ang kamay. Si Kakas ay masunuri na humakbang pasulong mula sa likuran. Ito ang aking puppet. Hindi nila maiwasang makalanghap ng malamig na hangin habang nakatingin kay Kakas, na bitbit ang Magic Mirror sa kanyang mga balikat. Saan napunta ang mga taong iyon na Eternal Fire? Tanong ni Tyr. Nakaluhod sila sa labas sa nakalipas na kalahating buwan. Hindi na sila nangangahas na magkamali, dahil naghihintay pa rin sila sa iyong hatol, sagot ni Vulcan. Lumabas si Tyr at dumiretso sa plaza. Daan-daang tao ang nakaluhod doon, nagsisiksikan. Lahat sila ay mananampalataya sa Eternal Fire. Sa mahabang panahon, ang mga mananampalataya ng Eternal Fire ay takot na takot mula nang pumasok si Tyr sa Magic Mirror. Hindi nila alam kung kailan lalabas si Tyr, at hindi rin sila makatakas. Kung tutuusin, alam nilang hinding-hindi sila makakatakas sa hawak ng isang demigod. Dahil dito, ang tanging magagawa nila ay lumuhad doon at maghintay na parusuhan sila ni Tyr, umaasang mabubuhay sa ganitong paraan. Siyempre, hindi nila ginugol ang kanilang mga araw sa pagluhod dito. Kakain pa sana sila kapag oras na para kumain. Patuloy silang lumuluhod dito pagkatapos nilang kumain. Ang Cardinal at ang Great Guardian ay naging mas haggard kumpara sa kanilang malinis na kondisyon ilang linggo na ang nakakaraan. Kumurap-kurap sila at pumutok ang labi nang makita nila si Tyr na naglalakad kasabay ni Kakas. Kaawa-awa silang lumuhad sa lupa at humingi ng awa kay Tyr. Mighty Master, I assume you've perfected the Spectre magic by now. If that's the case, will you spare us this time? Hindi sumagot si Tyr. Sa halip, lumingon siya sa gilid at tumingin kina Vulcan at Asger. Ang mga taong ito ay nilipol ang iyong pamilya. Ano ang gusto mong gawin sa kanila? Noong una, inakala ni Tyr na magagalit sina Vulcan at Asger at hiniling sa kanya na patayin ang lahat ng naroon. Hindi tatanggihan ni Tyr ang ganoong kahilingan kung may sasabihin sila sa mga linyang iyon. Dumating siya sa Inferno Island, sa pagkakataong ito para ipaghiganti ang Iron, bilang karagdagan sa pagbawi ng Celestial Blade. Gayunpaman, sa malaking sorpresa ni Tyr, sina Vulcan at Asger ay hindi gumawa ng gayong mga kahilingan. Sa halip, hiniling nila kay Tyr na palayain ang mga taong ito. Are you sure? Nagtataka namang tumingin si Tyr sa dalawa na para bang hindi niya maintindihan ang iniisip nila. Wala na ang mga patay. Kahit patayin ko silang lahat, walang silbi, sabi ni Vulcan, huminga ng malalim. On the contrary, based on our interaction during this time period, alam kong ginawa nila yun dahil napilitan sila kay Kakas, and it was not their original intention. In addition, I'm considering to revive the Iron family. Inferno Island ay isang magandang lokasyon para sa aking plano. Muling itatayo ang pamilyang Iron. Mukhang naintindihan naman ni Tyr ang plano. Itong Inferno Island ay mainam para sa pamemeki, sabi ni Vulcan.
Upang sabihin sa iyo ang katotohanan, ang aming mga ninuno ay nakatagpo ng isang Black Cooter maraming taon na ang nakalilipas at nakuha ang shell nito, kung kaya't ang aming pamilya ay umunlad sa sinaunang martial arts world hanggang ngayon. Noon lamang namin na itatag ang aming mga sarili bilang pinakamalaking pamilya ng pamemeki sa buong mundo sa komunidad. Dati, nipino lang namin ang isang maliit na bahagi ng shell ng Black Cooter sa Black Cooter armor. Ang iba ay nakatago. Ngayong natuklasan ko na ang Inferno Island, gusto kong gamitin ang natitirang mga shell ng Black Cooter upang lumikha ng pinakamahusay na Seraphic na sandata sa mundo. Kaya, kakailanganin ko ng maraming tao na marunong gumawa ng mga armas para tulungan ako. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagulat si Tyr. Ang pinakamagandang Seraphic na sandata sa mundo. Walang kamalay-malay na itinaas ni Tyr ang Celestial Blade at nagtanong, mas malakas ba ito kaysa sa talim na ito? Hindi pa rin ako sigurado kung saang material ginawa ang Celestial Blade, paliwanag ni Vulcan, ngunit sigurado ako na ito ay isang sandata ng Astra na ginamit ng isang sinaunang Diyos. Ang mga armas na gusto kong gawin sa susunod ay nakatutok din sa Astra Weapon Grade.